Hindi kumbinsido ang grupong bayan na sa pagpapabuti ng serbisyo ng MRT at LRT mapupunta ang ipatutupad na dagdag pasahe ng DOTC sa Enero. Handa naman daw sila maghain ng temporary restraining order sa Korte Suprema para pigilan ng fare hike. Mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve. Rafi, masakit man daw sa kalooban ay pigit mata raw nakakagatin ng grupong bayan ng Gulpi de Gulat at Anilay Traidor ng Department of Transportation and Communications o DOTC kaugnay nga sa nakaambang pagsipa ng pasahe pagpasok ng Enero 2015. Ayon kay Bayan Secretary General Renato Reyes, planado ang galaw ng DOTC lalo't itinaon nila ito na nakabakasyon ng mga tao pati na yung mga korte. December 18, Rafi, nilagdaan ng Department Order 2014-14 at sinundan naman ng publication December 20. Gahol na raw sa oras para pigilan ng implementasyon nito sa January 4 dahil pagsapit ng araw na yon, maging 11 pesos na ang base fare at piso naman na dagdag sa kada kilometro ng biyahe. Magiging distance-based na kasi ang pagsingil sa pasahe. Kaya posibleng umabot ng 28 hanggang 30 pesos ang kasalukuyang hanggang 15 pesos na pasahe sa LRT 1 at 2 at maging sa MRT 3. Gayunman, pagbalik bakasyon, agad ding maghahain ng Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema yung kanilang grupo. Ayon nga kay Reyes, hindi raw sila naniniwalang sa improvement mapupunta ang dagdag pasahe kundi sa mga negosyante na nasa likod ng privatization ng LRT at maging sa subsidy. Pag nakataon, magiging negosyo na raw at hindi serbisyo ang mga mass transport system na inaasahan ng marami sa mga working class at maging ng mga estudyante. Hindi naman daw kung tutuusin malulugi ang tren o kung malugi man daw ay nababawi naman ang ibang mabuting dulot nito sa ekonomiya tulad ng trabaho at komersyo. Kaninang umaga, nagkilos protesta ang bababa sa 50 miyembro ng Riles Network. Kasama nila yung grupong Piston. Ayon kay George San Mateo, naisahan daw sila. Lalo't pumayag sila sa rollback sa Pasay City pero gobyerno raw pala mismo ang magtataas ng pasahe sa tren. Kayman, naninindigan rafi ang DOTC na napapanahon na ang taas pasahe. Ayon kay DOTC spokesperson Attorney Mitty Sagcal, long overdue na ang fare increase. 2010 pa raw ito dapat ginawa pero makailang ulit na ipinagpalibas ng siniguro raw ng DOTC na handa na ang mga commuter para rito. Napapanahon na raw ang increase lalo't madalas ang sira at kailangan na raw talagang i-improve ang sistema. Ang subsidy na 12 billion pesos kada taon para sa MRT at LRT magiging 10 billion pesos na lamang. May 2 billion pesos daw na mailalaan sa iba pang government project na mapapakinabangan ng mga taga-Visayas at Mindanao na hindi naman daw gumagamit ng MRT at LRT. Asahan din daw ang mas maayos na pasilidad pagpasok ng 2015 kasabay ng mga inilunsad na proyekto ng DOTC para sa LRT 1 at 2 at maging sa MRT 3. Rafi. Maraming salamat, Steve Dailisan.